Alexa POV. Priscilla, bumalik ka dito. Kahit saan ka pa magpunta, hindi ka makakawala sa anino ko. Hindi mo ko matatakasan. Gawin mong gusto ko kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Narinig kong sigaw sa akin ng kung sino. Nanghihina man ang buo kong katawan, pero wala na akong pakialam pa. Patuloy lang ako sa pagtakbo na parang wala nang bukas. Habulin yung babaeng yan. Iharap niyo sa akin sa ayaw at sa gusto niya. Narinig ko pang sigaw ng kung sinong lalaki. Parang gusto ko nang mawala ng ulirat. Pawis na ako at wala na akong pakialam pa kung nasan na ako. Hindi ko kabisadong lugar. Mapuno at wala na akong pakialam pa kung may makakasalubong man akong mababangis na hayop. Ang gusto ko lang, makatakas sa malupit na lalaking yon. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Natigil ako sa pagtakbo nang mapansin ko na bangin na ang nasa harap ko. Takot ako na palingon at gusto kong panawan ng ulirat nang mapansin ko na nakasunod pa rin sa akin ang lalaking humahabol sa akin. Ayaw nila akong tantanan. Gusto talaga nila akong pahirapan. Tired? Akala mo ba ganun na lang kadali para sa'yo na takasan ako? Tandaan mo, pag-aari kong buhay mo, Priscilla. Ako lang ang may karapatang magsabi sa'yo kung pwede ka nang kumawala sa akin. Maawa ka sa akin. Ano po bang gusto mo? Makailang ulit ko bang sabihin sa'yo na wala akong kasalanan? Hindi ko siya itinulak. Umiiyak kong bigkas. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Umiiyak ko muling sambit. Pakiramdam ko durog na durog ang puso ko sa mga nangyari. Wala akong kasalanan pero bakit ako pinaparusahan ng ganito? Ha? Pagod? Nagbibiro ka ba? Kung ayaw mo mas lalo matikman ang galit ko, sumama ka sa akin. Sinasayang mong oras ko, Priscilla. Galit na sigaw nito. Lalo naman ako nakaramdam ng takot. Muli kong nilingon ang likuran ko. Bangin na't wala na akong kawala pa. Dalawa lang ang pwede kong pagpilian. Ang tumalon sa bangin para tuluyan tong matakasan or sumama ng matiwasay sa kanya. Kung gusto ko pang mabuhay ng kahit ilang araw lang, muli kong tinitigan ang lalaking nasa harap ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Hindi ko akalain na buhay ko magiging kapalit ng lahat. Ano pang hinihintay mo? Sasama ka ba? O sasama ka sa akin pabalik? Bilisan mo, Priscilla, at huwag mo ubusin ang pasensya ko. Galit na sigaw nito. Halos mag-echo ang boses nito sa buong paligid. Lalo naman ako natakot at napaatras. Hindi ako sasama sa'yo. Pagod na ako. Hindi ko na kaya pang mga pinagagagawa mo sa akin. Maawa ka. Tantanan mo na ako. Maawa ka. Umiiyak na wika ko. Kaagad ko napansin ang pagngisi nito at ang tangkang paglapit sa akin. Muli akong umatras kaya natigilan to. Ano bang ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang magpakamatay? Galit na sigaw niya. Tama ito, kung ang kamatayan ang paraan para makalaya ako sa kalupitan niya, why not? Malinis ang konsensya ko at hanggang sa huling hininga ko, paninindigan ko na wala akong nagawang kasalanan sa'yo. Pero kung ang kamatayan ang kabayaran, para mawalang nararamdaman mong puot sa akin, gagawin ko. Mahina akong sagot. Nakakaramdam na ako ng panghihina. Ngayon ko lang napansin na nakaiyapak lang pala ako at may mga dugo ng tumatagas sa mga paa ko. Wala na, manhid na ako. Simpleng sugat lang yan at hindi na ako makakaramdam pa ng sakit. Muli ako napatitig sa lalaking kaharap ko nang marinig kong malakas nitong pagsigaw. Tama ng drama, sawang-sawa na ako sa paiyak-iyak mong yan. Halika na, umuwi na tayo. Mahinahon nitong wika. Himala, bigla tong naging mahinahon ngayon. Mapakla ako na pangiti sabay iling. Sorry, pero hindi na ako sasama sa'yo. Pakawalan mo na ako, Luther. Utang na loob. Nakikiusap kong sambit. At anong gusto mong gawin? Tatalon ka sa bangin na yan? Oo, makakatakas ka sa akin, pero hindi mo matatakasan si kamatayan. Mag-isip ka nga, Priscilla. Galit na naman itong sigaw. Muli ako napapikit. Kung ang kamatayan ang paraan para matakasan kung kalupitan mo, why not? Umiiyak ang wikan sa kanya. Natigilan ito habang titig na titig sa akin. Kung ito na ang katapusan ko dito sa ibabaw ng mundo, hinihiling ko na kung sakaling muli akong mabuhay sa susunod na mga henerasyon. Sana hindi na muling magkrus ang landas natin. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Wika ko sa kanya, sabay atras ng makailang ulit habang hindi inaalis ang pagkakatitig dito.
Ilang beses pa itong umiling at patakbong lumapit sa akin pero huli na. Priscilla! Huling sigaw na naramdaman ko kasabay ng pagbulusok ko pababa. Alexa! Priscilla, Alexa! Narinig kong tawag na kung sino sa pangalan ko. Dahan-dahan ako nagmulat ng aking mga mata at hindi ko mapigilan na magulat nang kaagad na sumalubong sa paningin kong maliwanag na kapaligiran. Patay na ba ako? Namatay ba ako sa mga kamay ni Luther? Alexa, God, thank you. Sa wakas, nagising ka din. Narinig kong muling sambit ng isang boses. Muli ako nagmulat ng aking mga mata at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Daniel. Si Daniel? Ano nangyari sa akin? Nananaginip ba ako kanina? Nagdedeliryo ka na naman sa sobrang taas ng lagnat mo. Muling sambit niya. Tulala naman ako napatitig sa kanya, nakakaramdam ako ng matinding panghihina sa aking katawan. Wala din ako maramdaman na kahit na anong lakas. Nandito ka sa ospital. Teka lang, narinig kong umuungol ka kanina. Nightmare? Panaginip? Huwag mo nang pansinin, ligtas ka na at sisiguraduhin ko na walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo, Alexa. Seryosong bigkas niya. Si Luther Daniel, maawa ka sa akin. Ilayo mo ko sa kanya. Ilayo mo ko kay Luther. Unang kataga na lumabas sa bibig ko. Si Luther ang dahilan kaya nandito ako sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Si Luther din ang napanaginipan ko kanina. Hanggang sa panaginip, hinahunting niya ako. Hanggang sa panaginip, gusto pa rin niya akong patayin. Yes, promise. Hindi ka na niya mahanap pa. Akong bahala sa'yo. Gagawin ko lahat para mailigtas ka, Alexa. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Sariwa pa sa isipan kong mga pahirap na dinanas ko mula sa mga kamay ni Luther at hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang makaharap muli. Tahan na, Alexa, ligtas ka na. Wala nang dapat pang iyakan, isipin mong kalusugan mo. Tulungan mong sarili mo na gumaling ka agad. Para naman mailayo na kita ng tuluyan sa lugar na ito. Seryosong bigkas ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Hinahanap ako ni Luther? Gusto niya akong patayin, hindi ba, Daniel? Maawa ka. Huwag mo kong isumbong sa kanya. Itago mo ko, please. Itago mo ko. Nagmamakaawa akong sambit. Ramdam kong panginginig ng katawan ko dahil sa takot. Dala na matinding takot at bugso ng damdamin, nagpumilit akong bumangon sa higaan. Basta ko na lang din hinila ang dextrose na nakakabit sa akin. Kaagad ko din naman naramdaman ng mahigpit na pagyakap sa akin ni Daniel. Alexa, hey, relax. Relax lang, walang dapat na ikatakot. Nandito ako, poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Narinig kong sambit niya pero isang malakas na pag-iyak lang ang naging sagot ko. Pilit akong kumakawala sa kanya. Paano ko magtitiwala sa kanya ng lubusan gayong tiyuhin niya si Luther? Yes, tama. Kung gusto ko pang mabuhay ng matagal, hindi ako dapat magtiwala kahit na kanino. Baka yun pang ikapahama ko eh. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganun-ganun na lang. Gusto ko pang mabuhay para tuparin ang pangarap ni Mommy sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Sa isip kong yun, buong lakas ko itinulak si Daniel. Kaagad naman itong napakalas sa pagkakayakap sa akin at kinuha kong pagkakataon yon para tuluyang makaalis sa higaan. Bumaba ng kama at dahil hindi ko pa natansyang lakas na meron ako, bumagsak din ako sa malamig na tiles ng hospital. Walang lakas sa mga paa ko. Bakit walang lakas sa mga paa ko? Muli ako napatitig kay Daniel na noon ay binubuhat niya ako pabalik ng kama. Gustuin ko mang tumanggi sa ibinigay niyang tulong sa akin ngayon pero saan ako kakapit? Sinong tutulong sa akin? Alexa, hindi ako kaaway. Kakampi mo ko dito kaya huminahon ka. Narinig kong sambit niya. May luha sa mga matang tinitigan ko siya sabay iling. Anong nangyari? Bakit hindi ko maramdaman ng mga paa ko? Daniel, anong nangyari sa akin? Umiiyak akong tanong sa kanya. Relax ka lang. Nasa healing process pang lahat at magiging maayos din ang lahat. Makakalakad ka ulit. Magtiwala ka lang. Seryosong bigkas niya. Kaagad naman ako napailing. Ayaw ko na. Ayaw ko na magtiwala pa kahit na kanino. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na. Umiiyak akong sambit. Natigilan naman ito. Hanggang ngayon pa ba naman, galit ka pa rin sa akin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Seryosong tanong niya.
Hindi ko siya sinagot bagkus muli ako nagpumilit na bumangon ng higaan. Umalis ka na sabi eh. Umalis ka na. Umiiyak kong sambit. Hindi pa ako nakontento at pinagsusuntok ko siya sa kanyang dibdib. Habang umiiyak, wala naman ako nakikitang kahit na reaksyon mula kay Daniel. Hinayaan niya lang ako sa ginagawa ko kaya lalo kong nakaramdam ng frustrations. Gusto ko din na makita siyang nasasaktan, hindi yung ako lang ang nasasaktan. Dapat siya din. Habang nagwawala ako, bigla ko naramdaman ng paghawak na kung sino sa braso ko. Lalo akong kinain ng matinding takot nang mapansin kong isang karayom na nakaumang sa braso ko. Hindi, ayaw ko na. No, maawa ka. Masakit na, masakit. Umiiyak kong sambit. Pinilit kong makawala sa pagkakahawak nila sa akin pero hindi ko magawa. Hanggang sa muli kong maramdaman ang pagbaon ng karayom sa balat ko. Kasabay ng naramdaman kong pamamanhid ng aking katawan. Bago ako nawalan ng malay, ang nag-aalalang mukha ni Daniel ang huli kong nasilayan. Daniel POV. Ramdam ko ang unti-unting pagkadurog ng puso ko habang pinagmamasdan ang walang malay na si Alexa. Kailangan pitong turukan ng pangpakalma para lang tumigil sa pagwawala. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito mula sa mga kamay ng aking tiyuhin. Kaya naintindihan ko kung bakit ganito na lang ang naging reaksyon ni Alexa nang makita niya ako. Dok, hanggang kailan siya magiging ganito? Muling tanong ko sa doktor na tumitingin kay Alexa habang abala to sa pag-check ng vital signs ng dalaga. Masyadong maraming dugong nawala sa kanya kaya normal lang talaga na makaramdam siya ng matinding panghihina. Ang sobrang pag-extract ng dugo niya ay nakakaapekto yon sa kanyang blood vessel at number of iron sa kanyang katawan. Sagot din naman kagad ng doktor. At tatapatin na rin kita, Mr. Daniel. Sa pinapakita niyang pag-uugali, nakakaranas ng matinding depression ng pasyente. Kaya kailangan ng extra care sa kanya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Muli ako napatitig sa walang malay na si Alexa. Sa halos 1 linggo ng pananatili niya dito sa hospital, ang laki na kaagad ng ibinagsak ng katawan nito. Sa tuwing nagigising to, paulit-ulit ang senaryong nangyayari. Palagi itong nagwawala at takot na takot. Kahit wala itong malay tao, paulit-ulit ko ding naririnig mula sa bibig niyang pangalan ni Uncle Luther. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba siya or sadyang mahal niya lang talaga si Uncle Luther at ito lang ang palaging laman ng isipan niya. Hindi pa rin po bumababa ang lagnat niya. Kailan po ba siya tuluyang magiging stable? Muling tanong ko sa doktor. Pasensya ka na, Mr. Daniel Blanco. Mahirap talagang pababain ang lagnat niya, lalo na't may tamang kidney niya. Seryosong sabit ng doktor sa kanya. Lalo naman ako nakaramdam ng panlulo mo. Dumagdag pa sa problema ng kalusugan ni Alexa ang sakit niya sa bato. Hindi ko alam kung alam ba nitong sarili nitong kalusugan. May sakit sa kidney si Alexa tapos nagkaroon pa ng komplikasyon nang kunan siya ng sangkatutak na dugo. Kung hindi ko siya naitakas sa lumang bahay, baka patay na ito ngayon. Naabutan ko siya noon na nagdedeliryo sa sobrang taas ng lagnat, kaya no choice ako kung hindi itakas to. Binayaran ko pa ng malaking halagang mga tao ni Uncle Luther para pumayag sa nais ko. Sa bagay, nang makita nilang itsura ni Alexa, naawa din naman sila. Binigyan ko sila ng malaking halaga para tulungan akong mailabas si Alexa sa lumang bahay at maisakay sa sasakyan. Yun nga lang, habang nasa biyahe ako palabas ng Metro Manila, tumawag sa akin ang mga tauhan ni Kuya at binalitan nito sa akin na nasusunog daw ang lumang bahay. Hindi ko alam kung coincidence lang ba yun, pero laking pasalamat po dahil bago nasunog ang bahay, ay nailigtas ko na si Alexa. Nailabas ko na ito. Muli ako napatitig kay Alexa. Hanggang ngayon nagtatalo pa rin ang isipan ko kung sasabihin ko ba kay Uncle na ligtas ito. Sa sobrang daming problema ni Alexa sa kalusugan niya, alam ko sa sarili ko na limited lang ang maitutulong ko dito. Unlike kay Uncle, marami siyang koneksyon. Marami siyang kilala na magagaling na doktor para matugunan ng medical na pangangailangan nito. Unlike sa akin na hindi ko alam kung hanggang saan ang kailan kung kaya ko maitulong, lalo na ngayon at nagpapakita ng senyales ng depression si Alexa. Alam ko din sa sarili ko na hindi ko siya kayang bantayan 24 oras. Paano kung sa sobrang lala ng depresyong nararamdaman sa sarili nito, ay hindi na nito makontrol ang sarili at makagawa ng isang malaking pagkakamali
Like yung bigla na lang niyang sakta ng sarili niya. Sa naisip kong yun, lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Ayaw kong isuko si Alexa kay Uncle Luther pero kung hindi ko gagawin yon, baka lalo tong mapahamak. Nakita ko naman na nagsisisi na si Uncle Mahigit na 1 linggo na rin nangyari ang trahedyang yon. At mahigit 1 linggo na din to sa ospital si Alexa. Lumalaki ang bills nito at wala rin naman akong malaking halaga para mabayaran ko ang lumolobo nitong hospital bills. Lalo na't hanggang ngayon, limited lang ang pera na meron ako. Hindi pa rin kasi binabalik ni Uncle ang mga credit cards ko. I am sorry Alexa. Para sa kabutihan mo kaya ko to gagawin at alam ko naman na mas magiging safe ka kay Uncle. Siya mga kamay kanya napahamak pero ang mga kamay niya din ang magliligtas sa'yo. Mahina kong sambit bago ko nilabas ang aking cellphone. Pikit matang tinawagan ang number ni Kuya Luther at kaagad din naman itong sumagot sa kabilang linya. Yes, tungkol na naman ba to sa mga credit cards mo? Dumaan ka bukas ng villa, ibibigay ko ang mga yun sa'yo. Seryoso kaagad na sagot nito. Halata sa boss itong pagkalasing kaya naman mas lalong naging buo ang puso ko na sabihin sa kanyang katotohanan. Uncle, nandito ako sa Cavite. Pwede ba tayong makita or pwede bang puntahan mo ko dito? Seryosong tanong ko. Bakit? Ano nangyari sa'yo dyan? Napatrouble ka at wala kang pambayad? Don't worry, papupuntahin ko dyan si Lance. Seryosong sagot nito. Kasama ko si Alexa. Kung gusto mo pa siyang iligtas, puntahan mo na kagad siya dito. Walang paligoy-ligoy kong sambit. Luther POV. Anong balita sa tatlo? Seryosong tanong ko kay Lance habang nakatayo ako dito sa veranda ng villa. Nakatitig sa kawalan habang nakakaramdam na ako ng pagsakit ng aking ulo. Nararamdaman ko na sa sistema kong epekto ng alak na halos maghapon na pag-inom. Pero heto pa rin ako, dilat na dilat at hindi makatulog. Mahigit 1 linggo na ang mabilis na lumipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Sa tuwing ipipikit kong aking mga mata, mukha ni Priscilla ang aking nakikita. Umiiyak ito at nagmamakaawa sa akin. Nasunod pong nais niyo boss, hindi man sila sa kasa. Sagot naman kaagad ni Lance. Hindi ko mapigilan ng paismid. Bagay sa kanila yon. Doon na muna sila hanggat wala pa akong maisip na panibagong parusa sa kanila. Seryosong bikas ko. Kaya lang boss, may problema. Hinahanap na ni Mr. Gerardo ang anak-anaka niya, si Alvira. Nagpa-blatter na siya sa kapulisan at nagpalathala na siya sa dyaryo at nananawagan ng pagkawala ni Alvira. Muli nitong bigkas. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ng muli akong aking kamao. Wala talagang kwentang Gerardo Romualdez na yan. Mas nauna niya pang hanapin ang anak ng ibang tao kumpara sa anak niya. Seryosong bigkas ko. Matalim ang mga matang nakatitig ako sa kawalan bago muling hinarap si Lance. Gusto ko bukas na bukas din. Wala na silang matitiran pa. Kausapin mong bangko at bibilin ko ng bahay nila. Pati na rin lahat ng mga ari-ari ang meron sila. Lahat ng pag-aari nila, kukunin ko na. Seryosong utos ko kay Lance. Buong paggalang naman itong tumango bago ako tuluyang iniwan dito sa veranda. Muli ako napatitig sa kawalan na mapag-isa ako hanggang sa marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Alanganin ko pang sinagot yon lalo nang mapansin ko na si Daniel ang tumatawag. Hello, walang gana kong bigkas. Akala ko napatrouble na naman kaya naisipang tumawag sa akin pero nagkamali ako. Hindi ko mapigilan ng magulat nang sambitin niyang pangalan ni Priscilla. Anong sabi mo? Buhay siya? Buhay si Priscilla? Gulat kong tanong dito. Bigla ako nakaramdam ng panlalamig ng buo kong katawan kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Sa isang iglap lang, bigla din ako nabuhayan ng loob. Uncle, nandito kami sa hospital ng Cavite. Pwede bang puntahan mo siya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. She needs help at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa kanya para gumaling siya. Seryoso nitong bigkas. Ni hindi ko na nga namalayan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kusang humakbang ang mga paa ko paalis ng veranda at nagtuloy-tuloy patungo sa parking area kung saan naghihintay sa akin ng ilan sa mga bodyguards at driver ko. Darating ako. Asahan mong darating ako. Seryosong sagot ko kay Daniel. Nang mapansin ng driver ang presensya ko, kaganitong pinandar ang kotse at pinagbuksan naman ako ni Lance ng pintuan. Mabilis akong sumakay at kaagad na inutusan ang driver na mag-drive patungo sa Cavite. Kung saan ang lugar na sinasabi ng pamangkin kong si Daniel na makikita ko si Priscilla. Bilisan mo mag-drive. It's urgent. Seryoso ko pang utos sa driver ko. Kaagad naman siyang tumalim at halos paliparin na nito ang sasakyan makarating lamang kaagad kami sa destinasyon.
ng aming pupuntahan. Mabuti na lang at medyo malalim na ang gabi. Wala nang traffic pang susuungin kaya naman wala pang isang oras narating na namin ang ospital na tinutukoy ni Daniel. Pagkahinto pa lang sasakyan sa mismong entrance ng hospital building, mabilis na akong bumaba. Nakita ko naman si Daniel na nakatayo sa mismong entrance na halatang hinihintay ako. Nasaan si Priscilla? Kamusta siya? Seryosong tanong ko sa kanya pagkalapit ko. Kakatapos niya lang turukan ng pampakalma, nagwawala siya sa tuwing nagigising siya, Uncle. Hindi magandang kalagayan ni Alexa at kailangan niyang mailipat sa isang hospital na matututukan ng kanyang kalagayan. Seryosong sagot nito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Gaano ba kalala si Alexa para masabi niyang tungkol sa bagay na ito? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang kalagayan niya ngayon? She's under medication dahil sa lumala na kalagayan ng kidney niya. Plus, malaking epekto din sa kalasugan niyang ginawang pagkuha sa dugo niya, Uncle. Seryosong sagot nito. Kaagad namang nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi lang yan, nakikipaglaban din siya sa matinding depression kaya sa tuwing nagigising siya, nagwawala siya. Nagagalit siya at may tendency na sinasaktan niyang sarili niya. Kaya no choice ang doktor niya kung hindi ang bigyan siya ng pampakalma. But it not last forever, Uncle. Makakasama din lalo sa kalusugan ng gamot na yun kay Alexa. Kaya nga hindi ko na kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala naman akong ibang hangad kung hindi ang mapabuti si Alexa eh. Kaya nga kaagad ko siyang kinuha nung anaabutan ko siya sa lumang bahay na nagdedeliryo. Sa sobrang taas ng lagnat. Mahabang wika nito. Pakiramdam ko biglang nawala ng lakas ang tuhod ko. Sobrang sakit isipin dahil mismong mga kamay ko ang nagparusa kay Priscilla.